tuig 2023. Ihatod namo kaninyo mga balita gikan sa nagkalaing lugar sa Mindanao. Ako si Dale Bartalaba ug kini ang Brigada Mindanao. Mas palauman pa sa Tacloban. Patay ang usa ka batanong lalaki samtang samdan ang iyang sakay ug lain pang usa ka lalaki dihang nalambigit sila sa disgrasya sa dalan sa barangay Amas, Kidapawan City, Cotabato. Ani ang report ni Lizel Banga, i-brigada mo. Patay ang usa ka 19 anyos nga batan-on nga giilang si John Gonzalez nga taga barangay Kidapawan dihang iyang nasungag ang lain pang motorsiklo sa Santo Jas Poro Caimito, barangay Amas, Kidapawan City, Cotabato. Samtang samdan sad ang iyang angkas nga si Earl Pasete Santa Iglesia, 20 anyos nga taga poblasyon Kidapawan. Subay sa investigasyon sa Kidapawan City PNP Traffic Section, samtang ginalatas ni Gonzalez ang dalan sa Santo Jas sakay sa iyang motor dihang iyang nakita ang lain pang usa ka motor nga gimaneho sa usa ka Fernando Dante sa 67 anyos nga taga barangay Amas nga matud pa ni hunong kay mopaliko unta sa pikas dalan. Gisuwayan pa ni Gonzalez nga ihunong ang iyang motor aron malikayan ang motor ni Animbong. Apan tungod sa kakusog sa daga ni Gonzalez, mibangga kini sa motor ni Animbong. Human sa bangga, nalagpot si Gonzalez ug iyang angkas nga si Pasete hinungdan nga nakaangkon og grabing samad sa ulo si Gonzalez. Nadala pa sa ospital si Gonzalez apan sa pipila ka oras gideklara kining patay na sa doktor nga may hiling kaniya. Samtang nagpaalim na sab sa ospital ang 67 anyos nga gibangga ni Gonzalez. Kini si Brigadang Lizel Anion Banga in the heart of changing lives. Brigada News. Mikabat sa kapin 200 ang natala nga nangagubang balay. Kini tungod sa miagi nga buhawi sa Norala, South Cotabato. Tabang ang ginapangayo karon sa mga apektado sa maong kalamidad. Alang sa dugang detalye, i-brigada mo, Jed Sebanes Gape. Mahigit 200 na ng mga bahay ang sinira ng buhawi sa bayan ng Norala, South Cotabato kasabay ng pagbuhos ng ulan noong Sabado ng hapon sa panayam na 95.7 Brigadier Yusuf Coronel kay Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer o PDRMO, Head Rolly Dwayne Aquino. Ilan sa mga bahay ang totally damaged habang partially damaged naman ang iba. Nasa 100 na mga bahay ang tinamaan naman sa may barangay Simsiman at 87 naman ang nasira sa may barangay Matapol, 6 sa may barangay San Jose at 2 naman sa may barangay Liberty. Nakapagbigay na niya sila ng 150 food packs sa mga pamilya na biktima at babalikan pa ng mga ito ngayong araw ang mga hindi pa nabigyan. Sa panayam naman ng 95.7 Brigadier Yusuf Coronel kay Sheila May Solidario, isa sa mga biktima na sa kanilang compound 5 bahay ang sinira ng malakas na hangin at ulan. Dagdag pa nito na 3 ang totally damaged habang 2 naman ang partially damaged. Nasugatan naman umano ang tiyuhin nito habang lumilika sa kasagsagan ng malakas na hangin. Maliban sa mga kabahayan na nasira, sinira din ng malakas na hangin ang ilang mga puno ng kahoy, kabilang na ang mga punong mangga, puno ng niyog at mga sagingan. Sa ngayon humihiling ng tulong ang mga biktima, lalo na sa kanilang mga pagkain. Ito si Brigadier Jed Sebanes Gape in the heart of changing lives. Brigada News. Ni-surrender na ang unom ka mga miyembro sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters kon BIFF sa militar sa Midsayap, Cotabato. Tungod buot na nilang manginabuhi nga normal, kauban ang ilang mga pamilya. Ani ang report ni Lizel Banga, i-brigada mo. Misurrender sa gobyerno dito sa Midsayap, North Cotabato ang unom ka mga sakop sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters kon BIFF. Ang mga nahisgutang surrenderies gipaatubang sa 37th Infantry Battalion, 6th Infantry Division, Philippine Army. Ngadto kay Midsayap Mayor Rolly Sakdalan pinaagi sa usa ka seremonya dito sa Barangay Salunayan, Midsayap. Apil nga gisurrender sa kanhing mga miyembro sa BIFF ang ilahang mga armas nga gilangkuban sa 2 ka sniper rifles o grenade launcher. Ang mga misurrender nakadawat og tabang pinansyal gikan sa lokal nga panggamhanan sa Midsayap nga ilang magamit sa ilang pagsugod sa panginabuhi. Nakadawat sab sila og non-cash items gikan sa Ministry of Social Services sa Bangsamoro at Sanamos Region in Muslim Mindanao. Kini si Brigadang Lizel Anion Banga in the heart of changing lives sa Brigada News.
Padayon ang search and retrieval operations sa Philippine Coast Guard. Mga kabrigada, ngadto sa Padayon kini Patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad ang isang mangingisda sa bayan ng Lake Cebu South, Cotabato matapos na malunod sa lawa. Kinilala ang biktima ni Charlie Unak Abid, nasa legal na edad, isang mangingisda at residente ng sitio Limnabul, barangay at poblasyon ng nasabing bayan. Sa panayam ng 95.7 Brigadier Yusefam Coronel kay Roberto Bagong, Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer ng bayan, posible umanong inatake sa puso ang biktima habang nangingisda sa lawa. Dagdag pa ni Bagong na nakainom umano ang nasabing biktima bago ito mangisda. Sa ngayon, kasama ng MGMO Lake Cebu ang Philippine Coast Guard sa paghahanap ng nasabing mangingisda. Ito si Brigadier Jed Sibanes Gape in the heart of changing lives, Brigada News. nagpahigayon og airstrike ang militar batok sa Dawla Islamiyah Hasan Group nga nagpahigayon og meeting. Ani ang report ni Eva Molina, i-brigada mo. Nagpabiling alerto ang tropa sa militar dito sa Barangay Magaslong, Dato Piang Maguindano del Sur, human sa ilang gipahigang airstrike kagahapon sa kaadlawon. Sa pagkumpirma ni 6ID Civil Military Operations Battalion Commander Lieutenant Colonel Dennis Almorato, gibutyag niining ang target sa militar sa maong airstrike mao ang Dawla Islamiyah Hasan Group nga nalambigit sa pagpamomba sa unit sa Husky Bus Public Terminal sa Isulan Sultan Kudarat kaniadtong Abril 17. Matod ni Colonel Almorato, nakadawat silang impormasyon nga adunay consolidation o panagtigom ang Dawla Islamiyah Hasan Group sa lugar aron isgutan ang plano na usab nga pagpamamba hinungdan nga mipahigayon og airstrike ang militar. Nagpadayon pang clearing operation sa militar sa mga lugar ug gipaniguro sa mga otoridad nga layo sa civilian communities ang airstrike. Report gikan sa Dato Piang Maguindano del Sur. Ako si Brigada Eva Buhayan Molina in the heart of changing lives. Brigada News. Aron mapatasan ang produksyon sa karne nga ma-produce sa sektor sa economic livestock, 25 kabuok nga kanding ang gitunol sa provincial government sa Agusan del Sur ngadto sa unom ka ASF affected swine raisers nga gisakupan sa lungsod sa La Paz, Agusan del Sur. Para sa mga detalye, i-brigada mo Pearl Perez. 25 kabuok nga kanding ang gitunol sa provincial government sa Agusan del Sur. Pinaagi sa Provincial Veterinary Office ngadto na sa unom ka African swine fever affected swine raisers nga lumulubyo sa mga barangay panagapangan poblasyon og Villa Paz nga sakop sa lungsod sa La Paz. Usa sa tumong sa pagpahigayon ining goat dispersal program mao mapatasan ang produksyon sa karne nga mo-produce sa sektor sa economic livestock nganhi sa probinsya sa Agusan del Sur. Kini usab na implementar tungod sa nakitang kakulangon og dili paigong populasyon sa kanding sa probinsya. Dugang pa kini nga programa mag-apod-apod usab og genetically superior nga klase sa mga kanding og gitagana kining itunol sa Provincial Goat Multiplier Farm. Ang dikalidad nga breedbacks ang Lumad Cross breed nga gilauman nga makaproduce og mas maayo nga liwat nga adunay mas taas nga tsansa nga mabuhi og modako kini og aron sa ingon makadugang kini sa kita sa mga mag-uumang agsornon nga magbuhi niini. Ang distribusyon nahimong malampuson niadtong Marso 29, 2023 nga gipahigayon sa Barangay Poblasyon La Paz, Agusan del Sur. Pinaagi sa pagtinabangay sa mga personay sa Municipal Veterinary Office sa La Paz o PVO Agusan del Sur. Kini si Brigada Perla Perez in the heart of a changing lives, Brigada News. Dugang pang mga balita sa pagbalik sa Brigada Mindanao. Sa Provincial Government of Cotabato nga mapugnan ang pagkailap sa fungal disease nga makatakod sa mga tanom nga rubber nga ginatawag nga Pestalotiopsis. O gadunay pahimangno ang Food and Agriculture Organization of the United Nations. Para sa dugang detalye, ani ang report ni Eva Molina, i-brigada mo. Gidayig sa Food and Agriculture Organization of the United Nations kun FAO-UN ang lalawigan sa Cotabato may kalabutan sa inisyatibo nga gihimo aron mapugnan ang rubber leaf fall disease o Pestalotiopsis nga makasulod sa Cotabato Province. Sa ilang pagbisita sa buhatan ni Cotabato Governor Emmylou Lala Taliño Mendoza, kauban ng mga eksperto gikan sa nasod Sri Lanka, ilang gisgutan ng mga modernong teknolohiya ug mga pamaagi nga mamayimong gamiton sa pagpakgang sa maong sakit. Sa
ilang presentasyon giusa-usa ni Office of the Provincial Agriculturist Managing Consultant Eliseo Mangliwan kinsa representante ni Governor Mendoza ang mga lakang nga ginahimo sa provincial government aron makontrola o mapugngan ang pagsulod sa maong sakit. Sumala ni FAO UN forestry expert Sheroma Sathiapal ug rubber experts sa Regina Fernando nakadayeg kini sa inisyatibo og pagka-proactive sa Cotabato Province hilabi na ang pagpaligon sa information education campaign, surveillance and monitoring ug pagbawal sa pagpasulod sa mga rubber planting materials gikan sa mga lugar nga apektado sa sakit. Matod sa mga naisgutan, sa tanang mga probinsya ug lugar nga ilang gibisita dinhi sa Mindanao, isip kabahin sa ilang technical mission on Pistalotubiosis. Ang probinsya sa Cotabato lamang ang adunay komprehensibong aksyon ug plano kung unsa ang pamaagi aron mapungan ang makadaot nga sakit sa rubber. Gikan sa Cotabato Province, ako si Brigada Eva Buhayan Molina, in the heart of changing lives, Brigada News. Nagmalang puso ng ipahigayong Science, Technology and Innovation Series 2 alang sa makahisgot o mga interbensyon batok sa mga problema nga nanginahanglan og haom nga mga solusyon. Ibrigada mo, Pearl Perez. Nagmalampuso ng ipahigan nga Science, Technology and Innovation Series 2 ni milabay nga adlaw sa Provincial Learning Center nga aktibong gitambungan sa mga Chief of Offices sa Provincial Government sa Agusan del Sur. Mahinamduman nga gipahigayon sa Session 1 sa mga aktibidad niadtong Marso 29 ning tuiga diin mihisgot kadto sa role of science and technology sa agriculture, health, environment ug disaster risk reduction. Niining Session 2 gipadayag na usab sa mga igiimbita nga mga tigpamaba ang role of science and technology sa agricultural innovation and technology nga gihatag ni Dr. Fernando Almarza Jr., ang Vice President for Research, Innovation, Development Extension sa tunghaan sa ASCAT, ang role of Science and Technology and Education Development nga gipalawman ni Mr. Jeffrey Q. Apat, Science Division Supervisor sa DepEd Agusan del Sur Division, ug ang role of Science and Technology and Development nga gibatbat ni Engineer Roderico Bicani, Executive Assistant 4. Sumala pa ni Engineer Cani base sa iyang mga personal nga kasinatian, isip usa ka industrial ug mechanical engineer ug usa ka award-winning inventor sa daghang mga makinarya, ang usa ka problema na kinahanglan og tukma og haom nga solusyon diin susama usab kini sa paghatag og proyekto sa mga mag-uuma nga nagkinahanglan usab kini og insakto mga intervention aron sa pagpauswag sa pagpanguma sa mga mag-uuma. Nahimong mabungahon ang pagbinayloay og mga ideya ug suwestyon sa mga speakers ug participants ug nahuman kini nga adunay puno sa paglaom nga ang tanang mga paglantaw sa pigas pinaagi sa pag-aplika sa science and technology makahatag og kalambuan sa matag katawhang agsornon. Kini si Brigada Perla Perez, in the heart of a changing lives, Brigada News. Paningkamutan sa mga health experts nga mapugnan o makontrola ang pagkatag sa mga sakit susama sa tipdas, rubella ug polio. Pinaagi sa pagpabakuna sa tibuok probinsya sa Cotabato. Kahibalo ang gipahigayon ang provincial kick-off sa Chikiting Ligtas Healthy Pilipinas. Alang sa dugang nga bakuna sa maong mga sakit, isip kabahin sa kampanya sa gobyerno nga mapanigurong protektado ang mga bata batok sa tibdas, rubella ug polio nga mamahimong malikayan pinaagi sa pagpabakuna. Ang aktibidad nga gipahigayon sa Balindog Barangay Hall sa Kidapawan City nagtimailhan sa opisyal nga pagsugod sa usa ka bulan nga measles, rubella, oral polio vaccine supplemental immunization activity. Kung asa mukabat sa 150 ka mga batang gaedad ug siyam hangtod 59 ka bulan sa maong barangay ang makadawat og vaccine. Nagtambayayong ang lokal nga panggamhanan sa Cotabato, Department of Health ug LGU Kidapawan City alang sa maong kampanya. Nagmalampuso ng ipahigayong bloodletting sa Libak, Sultan Kudarat ug mikabat sa 70 ka mga donors sa maong aktibidad. Para sa detalye, ibrigada mo, Ian Alion. Pumalo sa 70 bags ang naipon mula sa successful blood donors sa sinagawang dugo para sa kabrigada nationwide bloodletting activity na may temang Dugtong Buhay. Dugo ialay noong Sabado, Abril 29 taong 2023 sa loob ng Poblasyon 1 Gymnasium. Ito ay base sa datos ng Cotabato Regional and Medical Center kung saan halos sa mga successful blood donors ay dati nang naging bahagi ng nasabing aktibidad. Ayon kay Maribeth Gabinera, Liaison Officer to CRMC
RMC at referral clerk. Ang 70 bags ng dugo na naipon ay malaking tulong na ito para sa mga Lebaceños. Maalalang ginawaran ng Lebak ng Sanduguan Award noong nakarang taon dahil sa aktibong partisipasyon at suporta ng lokal na pamalaan ng Lebak. Dagdag ni Gabinera, advokasya ni Mayor Frederick Celestial ang paglahok sa bloodletting activity kung saan nakikita niya ang kalagahan ng dugo sa pasyenteng isinusugod sa CRMC. Sa ngayon, pagsusumikapan pa ng lokal na pamalaan ng Lebak para palakasin ang advokasya para sa kapakanan ng bawat Lebaceños. Ito si Kabrigada Ian Alyon in the heart of changing lives. Brigada News. Naangkon sa DOLE 10 na ang highest rank sa pagtunol sa government assistance atol sa Labor Day Celebration 2023. Para sa detalye, ibrigada mo Noel Rehistos. Naangkon sa DOLE ko Department of Labor and Employment Regional Office 10 ang highest rank kung isgutan ang natunol nga government assistance atol sa ika-121 katuig nga Labor Day Celebration 2023. Mapasalamaton si DOLE 10 Officer in Charge Regional Director Estrella Pahalya sa pagpaningkamot sa nagkananlaing DOLE Provincial Offices sa Region 10 sa gihimong pag-asikaso sa mga gikinahanglang dokumento sa mga benepisyaryo sa government assistance nga gikan sa DOLE Region 10. Usa na nini ang mukantidad sa 186,572,823 nga sweldo ang nahatag alang sa 27,568 nga benepisyaryo sa tupad kung tulong panghanapbuhay sa ating disadvantaged displaced workers o guban pang programa sa DOLE Integrated Livelihood Program. Daghan ang naglinya, so we're happy nga bibo ang atong pagwan. Niya po diri sa ato ang first time ever po ni government assistance is being given diri sa atong job fair na atay tupad nga mga grants na atay na-release diri, naputay sa DILP, sa livelihood, napunta sa SPES and all others. So kita ang nagrank nga highest in terms of government assistance nga nahatag for this day for the entire department. So we're very happy about that. Pasalamat ta sa ato ang mga kakugi nga mga provincial heads at Department of Labor in Region 10 kay tungod sa ilang kakugi og sa pagpangita og mga beneficiaries and to complete the documents, no, dili gyud basta-basta nang trabaho, and we're thankful for all of that. Nahimo sab nga maayong indikasyon ang pagsugod sa DOLE 10 Mega Job Fair nga gipahigayon sa SMCDO Downtown Premier din gidagsa kini sa katawhan nga gusto makabaton og trabaho sa lokal og overseas nga mga employer. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro, kini si Brigada Noel Rehistos in the heart of changing lives. Brigada News. Padayon gihapon sa pagdawat ang Brigada Foundation Incorporated alang adto sa mga kabrigada natong nanginahanglan og hinabang. Alang sa cash donation, mamahimo kining ipadala sa Kabrigada Foundation Incorporated Security Bank Account Number 000037840172. Alang sa in-kind donations, ipadala kini sa Brigada Complex nga nahimutang sa NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Sa mga gustong mahimong Brigada Volunteer, pwedeng mudango dinhi sa estasyon o magpalista. Mao ka na mga balita sulod sa 30 minutos gikan sa nagkandaiyang lugar sa Mindanao. Mga balitang gironda sa atong mga kabrigada. Sa makausap pa, ako si Dil Bartolaba in the heart of changing lives. O kiniyang Brigada Mindanao.